Radiant team pick. Dire team pick. Tiny. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Silencer. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Earth Shaker. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team banned. Clockwork. Dire team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Dire team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. You know, nagbabalik tayo sa ating second game. Final Tribe kanina, maganda yung kanilang naging performance. At ganun pa rin sa Mango Bay, pick pa rin sila ng Silencer. So Earthshaker ang next choice nila. Napakita na nila dito yung dalawang support sa side ng Dire Team. While sa side ng Final Tribe, Clockwork to ni Jonas. And then si Tiny, again, sa mid lane. Mirana.
Magandang umaga nga pala sa mga tropang gising dyan. Alas-tas na nga pala ng umaga, no? At maraming salamat na nandito pa rin kayo. At naka-tune in pa rin. And I'm guessing meron mga betlords dyan na nanonood ngayon. So, Mirana for Mangubay and Rubik for Era. Pick dito. Medyo masakit yung medyo masakit yung picks ngayon ng Mangubay. Mangubay or Mango Bay. Mango B. Ayoko ng B. Masyadong yun eh. Cheesy yun eh. Yun yung tawag mo, di ba, Joma? B. Ayun yung Uy, Ursa. Ang fourth pick nitong Mango. And then, final tribe. Maganda yung pick dito ng Ursa. Kita mo? Rap, no? Rap. Oh, nako. 10 seconds remaining. Rap. Sino nanalo ng Liquid versus Mango? Talo ho yung Liquid. Nakapag-YOLO kanina. Dire team ban. Venomancer as the pick for Chessie. I'm guessing this is Chessie Venomancer. Hindi ko kasi kabisado yung ng final tribe rotation ng kanilang mga support or core. Ayun, nice one. Mas nice yan kung merong Tobala. Balatsu. Wala ba tayo dyan? Nakapag-nice ka. At last pick nitong Mangubay. Wala sila ditong wala silang safe lane or mid lane. Good morning sa'yo, Ian Trigger. Pumasok na sa work at sana di maubos na kape. Ayun, nagkakape nga ako dito. Para rin tayo, dire-diretso yung ating trabaho. Hi, Sean Anks. Hello. Magandang umaga sa'yo, Anks. Last ba ng Mangubay? Tingin ko. Yun, SF. So, Venomancer to na magiging safe lane. Then Tiny off lane, I don't know. Yan pa yung final tribe ngayon. Ay, tama pala, mag-gift pala ako dito sa Gift pala ako sa Tamago. Naka-full screen ako eh. 10 seconds remaining. Yung itlog ko, i-gift ko yung itlog ko. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Lumabas yung sipon ko dun Alam mo naman na sinisipon ako dito eh. Lumabas yung sipon ko eh. Nadulas ako. Wala yung Ay, 8 minutes pa. Arc Warden. Tumaya pa naman ako ng F10k dito. Kinakabahan tayo. Mangubay. Yan, Storm ang magiging mid lane. Nako, parang Mango to Pero good thing nga yung final tribe early harassment nasa kanila. Ay, ang ganda ng ni Era. Ganda ng set niya. Ang ganda ng set ni Era. Yan na naman Yan na naman siya Gift mo na yung itlog mo. Ano po yun? Nangungulit ka na naman. Game number 2 Hindi ako mangga si Choma. Bakit? Bakit? Sige, sasabayan na kita. Bakit po? Mango ka ba? In Ilonggo term, yung mango. Alam mo yung mango? Ano ngayon? Timang. Yan na, magsisimula na po tayo. Mango takbi kong pala.
Ay, nako. Ay. Mga tan ako kung palangga taka. Nako. Ayan na. Pero walay kita, okay? At eto na po, sa side ng TFT, Chessy on the Tiny, Jonas dito sa Venomancer, Frost, Arc Warden, Hansken on the Clockwork, and then si Era ang magiging Rubik. Sa side ng Mango, guys, si Faye, Ursa siya ngayon, Flash on the Silencer, Garter sa Storm Spirit, Bone 7, Mirana na offlane, and then si Cupe sa Earthshaker. Linte, gid. Abogid, linte. Then, safe ang Tiny pala to magiging offlane. Kasabay dyan yung Clockwork. Uy, nakalapag agad ng wards. Aggressive wards sa side nitong Mango. Ayan. Selo si Joe mo, Nagsell si Joma eh. Nagsisell si Joma. Yun nga sabi ni Joma, hindi niya ito naintindihan. Ito na magsisimula. So, hindi yan magiging offlane na Tiny. I stand to be corrected. This will be the mid lane na Tiny. Habang kalaban niya dito yung Storm, Storm has the range advantage, but then Tiny can endure any damage from Storm. Iiwasan niya lang yung static remnant. At pag nagawa niya yun, magkakaroon siya ng bote. At least, di ba, makaka-farm siya at makaka-farm. He could aim for the early dagger. Ato yun, nakapag-pause muna tayo. Ban nga natin to si Lupon WXC. Pinanggati ka. Ibigay mo na yung Tamago link kay... Ay, naku. Ano? Pause muna. Go na daw. Kasal agad? Ba't kasal gusto nyo? Honeymoon muna. Joke lang. Habang sa top lane, Venomancer to, at saka Clockwork, tsaka Silencer, and then Ursa yung kalaban dyan. Habang bottom lane, Era, aalagaan to yung Arc Warden. Mirana and Earthshaker lamang sa bottom lane, They have this combo, yung Arrow at saka Fissure. Malambot yung kalaban actually sa baba. Habang sa top lane, this is a Venomancer versus Ursa. I think Venomancer has the slight edge dito sa top lane. Kasi isa sa mga weakness ng Ursa, yung Venom. Or yung etong Venomancer, kite out lang ng kite out. At ayan, pwede ho dyan makapag turn around itong the final tribe. Tumatawa na sila dito. Diyos ko. Si Hansken backs out para at least ma-disrupt tong si Ursa. Si Kike at saka si Eugene talaga yung yung may pagtingin sa isa't isa. Yan po. Habang wala pang na for first blood. Uy, for first blood yung nasa baba. Nasa mid lane. Maso-solo kill yung Storm. Nice one for Chessy. Storm has the advantage nung range. Pero ngayon, ako, paano siya napitas dun, Palit tayo ng cameraman. Ayan, dito tayo kay Red. Patuloy lang dyan si Arc Warden sa baba. Mahirap yung mahirap yung combo dito ng Earthshaker and Mirana. Pag nakaginuho yung Mirana ng level 5, pwede niya nang patay kung sino man ang tamaan ng arrow. Then Storm, passive na passive. Habang dito sa top lane, Venomancer, yun lang yung Venomancer. Kinuha dito ng Venomancer. Ano kayang kinuha niya? Wala pa siyang Plague Ward. Yun yung Venomous Gale at saka Poison Sting. Excuse. Kailan laban ng lower bracket ng C? Bukas. Mamaya.
Meron po tayong malaban mamaya sa C. Oy, ayan na naman si Hansken. Rotation sa Storm. Double damage yan. Lalaban pa rin. At Chessy, babox out. Lalaban dito sa Tiny. Yung Remnant ha, sobrang sakit. Uy, natos pa sa tower. Ang ganda ng ginawa nitong si Tiny. Not this time. Denied. Ba't ako tatayo? Please stand up. All rise. What time mamaya? Anong oras ba mamaya? Meron ba mamaya? Hapon pa rin, no? 2 o'clock ng hapon, mga tropa. Ayan, sabi ni Koenig, 2 o'clock yung ating C qualifiers. Tuloy-tuloy yan. Meron mamaya. Huwag kayo mag-alala. Huwag kayo mag-alala. Nako. Ayan na, sa bottom lane, meron pang Earthshaker. Nakita na dito ng Arc Warden. Yung Spark Wraith, hindi niya pa nasa spam. Kapos pa sa mana. Etong sino yung Arc Warden dito? Si Frost. Hindi tayo live. Naka-install lang yung yung conscience ko dito para sagutin kayo. Live po tayo, actually, live po tayo. And then, tuloy-tuloy yung coverage natin. Pagkatapos ko tong i-cast, si Madam Ishi, yung next nyo na magiging caster, NA region. Yan dedicated kami sa inyo. Para lang maibigay yung mga matches na magaganda. Ay, ayun, nakapagano na ako. Meron na ako Ayan, napapasukin sana si Jonas. Pero 3-0 in favor of Final Tribe. Habang nasa baba, telekinesis gagamitin dito kay Bone 7. Spark Wraith, nasa unahan, ini-evade niya. Ito, Mirana nakapag-pop nitong Magic Fairy Fire. Then si Era, gusto niyang maka-find out. Meron pang arrow na pwedeng ibitaw ni Bone 7. Hindi niya lang mabibitaw yung arrow kasi by the time na maka-arrow siya, marireveal yung kanyang position. Mid lane again, mabibigyan na dyan yung Storm. Yan ko. Radiant structures are fortified. Kakamiss na sila Cherophobic. Yun nga, i-invite nyo sila Chero. PM nyo. I-invite nyo sila Chero na dito na sa Tamago. Nakita ko ata siya isang beses or 2 beses si Chero. Iba yung pangalan niya sa Tamago? Nanonood si Chero. Yan yung mga kakalagin lang. Palitan yung pangalan nyo. Nasa settings lang yan. Para at least, diba, makakausap ko kayo na maayos. And eto si Jonas, maayos yung kalagayan ng Venomancer sa top lane. Steady lang din yung Arc Warden. Habang eto yung rotation. Earthshaker still finding out yung arrow at saka Fisher combo. Yan na po yung engagement. Era, na-commit na po yung Fade Bolt. Mirana, konti na lang HP. No clear arrow yet. But there goes Earthshaker. Tatamaan pa ng tower at tatamaan pa ng Spark Wraith. That would finish off yung Earthshaker. Si Bone 7, nasa delikado din, may Spark Wraith din sa unahan. Double kill dito kay Frost. Calculated for Arc Warden. Ganda na pinapakita dito, 6-0. Nakita ko na to, ganito din kanina yung The Final Tribe. Koenig, 2.7. 2-0. Stop it. Sabi sa'yo, Jomay, 2-0 to si Eugene pala yung umaantay sa akin kanina. Kala mo talaga. Ayan, busy dito si Eugene, Nagsha-shopping lang din. Daming pera ni Eugene ngayon. Sana all. And then on the Storm Spirit, wala pa siyang level 6. Kaka-level 6 niya lang. At mapipitas siya somehow. Nako, 3,000 na net worth. The Final Tribe sa top lane. At least, diba, yung Venomancer makukuha nila. At napilitan na nga yung si Bone 7 na makapag-rotate. Naiwanan na yung Arc Warden na nasa baba. Yan lang si Frost. Frost would not aim for the Hand of Midas. This will be Arc Warden na face boots agad. Aggressive na build Joma, sino daw naka-LQ mo nung lasing ka? Hindi po si Joma yan. Hindi po si Joma yon. Mabait si Joma Mabait si Joma pag nalasing. Kasi pag nalasing dyan, nakatulala lang gumagano, no? Nakatulala si Joma. Alam nyo na kung sino yung matapang sa amin Kaya, yun. Wala naman Okay lang naman.
Masaya naman kami dito. Ako paglasing tulog kasi minsan lang ako nakakatulog. Ayan na po si Ursa. Earthshaker, ayan mabibigyan. Ang ganda ng pinakita ni Hansken. Arrow, tatama dito sa dulo. Clockwork, mafi-finish off. Hahabulin pa rin. Bone 7, double leap in. Starstorm, isang hit na lang sana. Venomancer makakaligtas pa rin. Telekinesis Era, meron pang Plague Ward. At na-poison pa yung Mirana. Masusungkit pa ni Era. Laban lang kung laban. Tiny, re-responde na. Mabibigyan yung Rubik. But then the first 10 kills for the final tribe. Makukuha na nila. Mga ganun ka. Ayan. Yan, 11-2 yung score. Dominating na si Frost. Grabe naman to si Chessy. Nakakalimutan na rin ng Storm yung sa mid lane, ha. Yung net worth dito, Tiny yung lumalamang. Tsaka yung Arc Warden. Only Ursa yung safe lane ng Mango Bay. Ang kanyang Ursa, wala pang dagger. Uunahin dito after ng kanyang face boots is the lifesteal. Magko-convert na sila ng avalanche at saka toss. Pero makakaligtas pa rin dyan si Garter. Uunahin dito ng Ursa yung lifesteal para makapag-convert ng neutral. And maiiwan na ho dito si Jonas sa top lane. Venomancer, skill build for Venomancer is the level 3 Poison Sting and level 2 na Venomous Gale. Wala pa siyang Plague Ward, wala pa rin siyang Poison Nova, level 1. Yan na po sa baba. This is Clockwork, spotting out etong Earthshaker. Yan na po yung Fissure. Yan pa yung Arrow. But Bone 7, tatamaan pa ng double Spark Wraith. Nasa delikado, another one. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Parang buhay ko lang, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Yun din, mapipitas yung Clockwork. Mirana, by the way, mabibigyan. At apat na heroes nitong Mango Bay nasa bottom lane. Venomancer, space created pa rin kagaya nitong Tiny. Yan na yung Storm. Uunahin yung Venomancer sa top lane pero maiiwasan. Masyadong makulat yung Venomancer. Saktong-sakto ba yung mana ng Storm? Yes, saktong-sakto. Ayan na nga, nakulong. At makukuha nga yung Venomancer. But then si Hansken, solo kill yan, level 8. Level 4 na Clockwork, naging level 6 agad. Naging level 6 agad yung Clockwork. Biruin nyo yun, na-solo kill nyo yung level 8. Naubos din yung kape. Maya na lang mga pogi at maganda. Yun. Ingat-ingat sa'yo, Ian. Yan lang si Ursa. Dito lang sa baba. Wala pa tayong Moonlight Shadow for Bone 7. And first, ang gagamitin niya. Mid lane, kukunin na ho ng Tiny. Engagement, hesitant ho dito yung Ursa. Blink Dagger yung next niya na item. Then patuloy lang yung Arc Warden sa bottom lane. First objective, makukuha na dito sa mid. And then Venomancer, si Jonas, free sa top lane. Net worth, 5,000 advantage in favor for the Radiant team. Ito na po yung nasa bottom lane. Spam lang ng Spark Wraith. Habang sa top lane, walang dumedepensa. Nako, halos lahat nandito sa baba. Mabibigyan pa yung Earthshaker ng libre. Unstoppable na si Frost. What is happening to Mango Bay? Chessy, mega kill. Dagger na ba to? Yan po yung Blink Dagger reveal. Nakukuha niya pa si Garter na solo kill pa yung Storm. Level 11 na Tiny. But yung mid lane, yung level 8 pa lang. Sobrang lamang na dito ng TFT. Yan pang ward. Hindi na naantay na mag-expire. Top lane. Venomancer. Venomous Gale. Na-commit na. Yan na po yung level 3 na Plague Ward. Spam na siya ng spam at iiwas. Uy, hook shot na block lang ho ng creep. Muntikan pa yung hook shot doon. Pressure dito sa baba. Yan na po yung Fissure Arrow na lang kulang. Lang. Iikot na ho dyan yung Silencer. Silencer, Global Silence is available. Bottom lane. Sobrang layo dito ni Bone 7.
Yan na po yung pressure ha. Dire are scanning. Scan lang sila ng scan. No Roshan yet sa side ng Ursa. Wala sa kanila yung map control eh. Yan na si Era. Telekinesis gagamitin. At outnumbered lang sila. Nakita nila yung apat. Team fallback. Yung Mirana, Arrow, magkoconnect ba? Iiwasan dito ni Frost. There is Tiny. Blink Dagger, kinakailangan. Faye. At aggressive na aggressive. Global silence na. Ikasa na ng silencer. Walang follow-up. Papasok na yung Avalanche. Toss na lang kulang. At na-toss na ho dyan yung troso. Yun, unstoppable na yung Tiny. Papasok ulit etong si Faye. Gusto niyang makaganti. Fisher is online. Clockwork cooldown yung kanyang hookshot. Bottom lane. Ayan na po yung engagement ata. Kukunin na. Ineko slam sa mukha. Etong si Frost. Killing spree. At yung 517 gold na unstoppable streak makukuha pa ng Ursa. Bone 7 hookshot. Sakto. Dito kay Hansken. Bone 7 ang mamamatay in return dito sa Arc Warden na naipitas. Pero top lane ha, Venomancer dito free na free. Item, show fight ka tayo ng sandali. Yan, konting advantage lang kasi yung spree nitong Arc Warden ang makukuha. Arc Warden, Face Boots at saka Necronomicon yung kanyang naging build. Hindi siya nag-Midas, full aggressive na Arc Warden. Haste, napakaganda, telekinesis, and the turnaround, pwede pa nila patayin itong Rubik. Wala na pang cancel dyan, papasukin ho dyan ni Faye. At ang ganda lang nitong ni Hansken, ikinulong niya, saving etong si Era, but then Era would fall down sa curse nitong Silencer. Silencer in return would be the casualty sa side nitong Mango. Si Bone 7, patuloy lang ng farm. Bone 7 ngayon, wala pa siyang threads. Sobrang hirap ng kalagayan ng Mirana. Actually, mas mayaman po yung Earthshaker sa Mirana. Mas mayaman pa. Mirana offlane. Nahirapan talaga siya sa Arc Warden eh. Ilang beses siyang pinasok nitong Spark Wraith ni Frost. That is Frost. By the way, falling for the second time around. Kaka-respawn niya lang. At least nakakaganti ha. Yung net worth dito, bumabawi si Faye. Then Bone 7, Blink Dagger for Tiny ha, pwedeng engage. Blink, Avalanche, Toss. Ayun, tapos ang maliligayang araw. Wicked sick na ho si Chessie. Naku naman yung Mirana. Nangyari sa kanya. Yun lang yung gagawin ng Mirana dito eh. Magpapa-ano lang siya, magpapa-ulti lang siya eh. Storm, hindi pa natin ramdam yung Storm. Wala pa ho siyang kaya. He needs 800 more. And then, eto lang si Faye, yung magiging pag-asa for side nitong Mango Bay. Then, wala pang Ursa, wala pa silang nakukuhang Roshan. Pe-pressure lang sila dito sa bottom lane habang may Moonlight Shadow na. Nakahanda na sila para sa bakbakan. Yan na po si Era. Merong ward. May sentry. At wala na ho telekinesis dyan. Venomancer, Venomous Gale. Papalag ba? Tiny, pupunta na ha. Mag-expire na yung Moonlight Shadow. Papasok na ho yung Tiny. Dagger in, Avalanche, kinakailangan. Ayan na po yung hahampasin. Hahampasin. At hindi na ho kinakailangan ng Avalanche. Toss lang, sapat na. Nalugin na naman doon yung Mango Bay. Kasi support for a core hero. And then on the bottom lane, Dagger is online. Meron pang Avalanche. Ayun na po yung Avatos. And Bone 7 again. Ilang beses na hong namatay si Bone 7? 8 beses na. Madedeny pa yung tower. May binabalak sana yung si Earthshaker eh. Tsaka si Silencer. At hindi lang sila makaka-backup doon kay Bone 7. Si Frost, yung Arc Warden, magle-level 3 na yung Necronomicon. Paparating na sa courier yung level 2. Venomancer, first item choice is 4 staff. Maganda yung 4 staff pang kite out dito sa Ursa. Then yung Storm, patuloy lang yung Storm sa kanyang farm. He has the kaya na ngayon. And the next item for him is the Bloodstone. Wala sila masyadong pandakip sa Storm ha. Yan yung magandang pick dito sa side ng Mango Bay. May invisibility for Tiny. Bubulagayin yung Earthshaker. Arrow. Magko-connect pa. May global silence pang naibitaw at na-outnumbered nga dito. Turn around but then heavy engagement sa side nitong Dire team. Yung 8 killing streak
683 gold. Worth it pa rin yung global silence si Silencer. So bottom lane na lang yung natitirang tower dito ng the final tribe. Ayan na po si Frost, popping out the bubble. Free push for Arc Warden. 500 na lang para sa Necronomicon 3. Clockwork naghahanap ng mauhook shot. Kumpul-kumpul lang sila dito sa bottom lane. Yan na po yung smoke attempt. Then habang yung Venomancer nag-pressure sa bottom lane, pupunta na ho sila dito. Bone 7, popping out the Mulat Shadow. May nararamdaman sila sa Rosh Pit area. Ayan na po yung Roshan. Makukuha na ng Ursa. Nasa langanin pa. Buti na lang yung Clockwork. Papasok dyan. Makukulong yung dalawa. And Era. Yun po yung telekinesis. Para ma-contain lang. Ursa, Aegis magagamit. Papasok na si Garter, but then to no avail yung Storm Spirit, wala nang mana na micro-out pa nitong ni Jonas. Mabibigyan pa si Bone 7. Ay, Earthshaker. Ang unang naging casualty, Mirana pa. Ang matatapos dito ng second kill. Itong the final tribe. Wala pang ganti medyo one-sided yung match ngayon. Habang pinipressure itong sa bottom lane, ayan na po yung yan na po yung Clockwork. Pupunta na rin dito sa baba. Habang yung Tiny, meron na siyang Shadow Blade at saka Blink Dagger. Item check tayo Venomancer, Yule Scepter next item. Outnumbered sila, Ursa can go in. Nakita na ho dito si Clockwork. Yan, papasukin na yung Clockwork era. Telekinesis para maligtas. Clockwork is still fighting for his life. May Fissure, tsaka may Curse. Meron pang sustain. At si Era mabubuhay pa. Nako, gagamitin yung Poison Nova. Teleport, no way to cancel. Earthshaker ang makakaligtas pero mamamatay yung Clockwork in return for the final tribe. Magpupush na sila since nandito na ho si Frost sa bottom lane. Second tier tower. Dalawa ho yung Necronomicon kung gugustuhin nila. Ayan na po yung dalawang Necronomicon. Mabilis yung push dito. Naku, si Tiny, tahimik lang. Sobrang yaman na ng Tiny actually. Bottom tower to fall. Necronomicon. Eto na, Necronomicon 3. Abang yung si Venomancer, Yule Scepter, makukuha na rin. And next item after ng kanyang Yule Scepter is yung pang control dito sa Ursa. Halberd. Grabe, deward. Dual purpose After nung push, makaka-deward pa dito ng dalawang sentry. Bayad na bayad yung Necronomicon. Return lang, mamamatay. 200 gold. Busy lahat nitong Mango Bee. At they're creating space for Storm para makapag-farm. Yan, walang problema sa side ng Storm kasi yung Arc Warden ho dito magpa-farm at magpa-farm lang ng kanyang Tempest Double. So pe-pressure rin sila. Pupunta na ho dito yung Tiny na may Shadow Blade. Era, what's the item for Era? Arcane Boots pa lang. Makikita pa si Bone 7. Burst down, Abatos. Hampasin. Buti na lang meron siyang HP. Saka Magic Wand pa at saka Power Threads. That is Venomancer. Tatamaan pa ng arrow. Jonas to fall down without committing yung Poison Nova. So Storm, mayaman ho. Meron siyang 3,000 gold sa kanyang bulsa. Aiming for the Bloodstone. Habang yung Arc Warden dito sa top lane, pagkatapos ng kanyang Necronomicon 3, yun, Hurricane Pike yung kanyang next item. Clockwork, still finding out ng kanyang hook shot. Mapipitas pa dito yung Earthshaker. Tsaka yung Mirana. Ano nangyari doon? Pang nasa bottom lane lang etong si Era. Patuloy lang si Frost to maximize yung farm. May Global Silence na pwedeng gamitin sa Clash. Uy, nandyan na po yung Venomancer. Papapunta na ho sila dito sa bottom lane. Kita na ba nila si Ursa? No engagement yet sa hook shot. Hook shot. There you go. Handscan. At nakapag global silence na yung silencer. The chase down continues. Ito po si Faye. Kinakite out. Gagamitin na yung telekinesis. At ayun lang. Wala magagawa dyan.
Faye to fall down. Silencer din. Madadamay pa. At makakancel nitong cogs ng Clockwork. 4 staff cogs. Micro. Ang ganda. Then si Jessie. Fisher. Arrow. Kulang yung arrow. Nagpa-fog lang siya dyan. Makunat siya. At natatakot sila mag-engage. Pupunta na ho dito yung Clockwork. Bubble gagamitin na. Storm Spirit doesn't have the mana. Troso. Naku, sayang. Wala pang salbar na troso para itapon doon sa Mirana. At mamamatay lang ho yung Earthshaker. Uy! Sumabog yung Necronomicon! Namatay yung Mirana. Namatay nga. Natip nila si Bone 7. May lahing Cloud9 talaga si Bone 7 eh. Tingnan nyo po. 11 deaths ho yung Mirana. Oh, namatay. Na-arrow niya yung Necronomicon. Middle tower has fallen. Wala pa ho tayong second Roshan. Dire are scanning. So, 24 minutes pa lang tayo. Medyo, ano siya, medyo passive yung one-sided lang. Hindi nakaka-find ng opening yung Mango B. At medyo bugbog ka. Medyo bugbog kaya pa. Earthshaker, hindi siya nag-blink dagger. Aghanim Scepter yung kanyang next. Actually, may pambili na sana yung Earthshaker ng blink dagger eh. Pero habang nagkakaroon siya ng 1,000 gold, binibili niya ng recipe para dito sa Aghanims. Hindi siya worth it sa tingin ko. At ayan pa, si Bone 7, he will fall for the 12th time. 12th time, naku, 12 times for Mirana. Pailaiday, ikaw ba yan? Naku po. Na-miss niya siguro si Pailaiday. Tsaka si Iisama. Nasa baba lang. Storm Spirit. Meron na bang Bloodstone? Kulang na kulang pa ng 500 para sa Bloodstone. Dire's middle tower is under attack. Net worth, guys. Si Faye, okay naman ang ginagawa ni Faye. Pero ayan na nga yung double Necronomicon sa mid lane. Wala pang depensa. Storm dito, kinakailangan pa makapag-farm Bloodstone. Nagawa na nga ng Storm. Ang Global Silence hindi lang mabibitaw, mamamatay pa yung Silencer. Ursa nasa backlines, kita ng warding nitong the final tribe. May Necronomicon, may vision pa yan True Sight. Yan na si Earthshaker. Echo Slam dito sa Arc Warden. Papasok pa yung Storm. But then habang papasok din yung Ursa, mamamatay dyan yung Storm at saka yung Earthshaker. Kinakite out nila yung Ursa. Faye has nothing to do. May bubble pa dyan for Arc Warden at saka 4 staff na gagamitin. Ay nako, wala man lang casualty sa side ng TFT. They could go for more. Actually, Storm nakapag-respond na. Wala siyang item eh. Makukuha pa nito ng TFT yung barracks sa mid lane. Yan na nga yung barracks. Medyo bugbog. 34-11, 16,000 net worth lead. Mid lane is down. And then atras yung TFT ngayon. Tingnan nyo guys, tatlong core heroes nitong Radiant team. Sunod-sunod dyan sa net worth. Objective, pagkatapos silang sa mid, pwede pa sila mag-shrine. At mag-shine ba sila? Hindi pa sila mag-shine kasi takot sila na ma-chase down nitong Dire. Item check for Arc Warden, Hurricane Pike at saka Necronomicon 3. Clockwork, 4 staff, Venomancer, Halberd, Tiny, Blink Dagger at saka Echo Saber. Then si Era wala pa siyang dagger. Double Halberd yung gusto dito para sa anti sa Ursa. Ursa, BKB at 1,300 para sa BKB. Silencer. Yan lang yung Storm. 9 charges ng Bloodstone and kaya. Mirana, wala pang BKB si Bone 7. Baka magka-BKB daw, pero baka naman makakasibat ba yung Earthshaker? Wala siyang 4 staff, may Global Silence, papasok dito sa Storm. Arc Warden na gusto nilang bigyan. Arc Warden, yes, mamamatay ba? Yes, he will fall, but then yung Ursa, wala na rin hong buhay. Kapalit nung buhay dyan ng Arc Warden, yung buhay ng Ursa. Tatlong heroes na namatay sa side nitong Mango. Wala pa ring mana. Chase down dito ni Hansken, may toss pa from Venomancer.
Yan na po yung huling hininga ng Storm. I-deny niya lang yung kanyang sarili. 4 na heroes, wala na. Silencer lang ang makakasurvive. Yun lang magdedepensa dito. Check tayo ng buyback. Yan na po yung Tiny. Naku, sayang yung 2-0. Kakatukin na. Napilitan na nga yung Ursa. Mayroon pang Echo Slam ha. Uy, natos back yung si Flash. Buyback ha. Buyback na ito. Earthshaker, nag-iingat ho sila sa Echo Slam Jama. Pero short na short yung item para pang Aghanim Scepter. Kinakailangan pa ho nila ng 800. Masaya na ho dito yung TFT. Na-commit na ho dito yung triple buyback. At sila, they could go for the Roshan. At magre-respawn ho dito si Frost. Storm. Naku, yung Storm. 6 charges ng Bloodstone. Stage 5 na yung cancer ni Bone 7. Venomancer. Poison Nova. Makukumit dyan. Mahuhuli pa yung Earthshaker. Naku po, mafi-fissure pa ni Era. Wicked Sick for Chessie. Storm, wala pang magagawa. Hindi pa nag-GG call. May pag-asa pa. Medyo lang to. Medyo bubog lang. Ayan na po yung second Aegis. Meron na yung huyang cheese. Manta style for Chessie with the combination nitong Echo Saber. Naku, Manta style pang iwas sa Global Silence itong sa side nitong Dire. Then Earthshaker guys, magre-respawn. But then wala pa siyang Aghanim Scepter na pwede pong maka-engage. Gusto ni Garter na makakuha dyan. At makukuha niya lang. Wala. Naku, mamamatay siya. Nalus-luso yung Garter. Tinip pa nila ng mangga. Itong si Storm Spirit. Link naman ng nagagandahang chick sa tamag. Wala akong alam dyan. Si Boss Alo, tatanungin nyo yun. Malupit yun. Habang wala po yung Storm, pupunta na ho dito yung TFT sa top lane. They have the cheese and Aegis advantage. Naka-regroup na agad sila. Earthshaker, kinakailangan pang makalapit para sa Echo Slam. Ayan pa si Chessie. Papasok na ba sa Mirana? Ayan na po yung Mirana. Bubulagayin ba? Mirana, surprise mother father. At natos back. Mirana to fall. Bone 7 again. Congratulations sa kanya. 14 3 points nga eh. 14 deaths for Mirana. Pasok na pasok. Splash brother to si Tiny. Ay nako. Nobody but you. Hello sa'yo. Bottom lane. Pinupush na. Meron pang Necronomicon. Papasok na naman si Chessie. Global Silence. Manta Style. Ay nako, hindi siya Manta Style. Ayun na po. Nawala na po yung Global Silence. Hahabulin pa ng Storm. Napakahaba dyan. Pero Hurricane Pike dito. May Fissure pa for Era. Nakulong pa yung Ursa. Lalaban na. Eto na yung Echo Slam. Huling Echo Slam na ba ito? Storm Spirit naman pa ng Poison Nova. Papasok na naman. Tatuloy naman si QP. But then QP mamamatay din. GG na for the side of Mango. Sadly. Ay, naku po. Makaka-proceed na po tayo sa ating NA qualifiers sa mga tropa. The Final Tribe, congratulations sa kanila. At they have a very solid performance. Naging 2-0 sa side nitong Mango. Natalo nila yung Liquid. But then parang naging kryptonite nila yung TFT eh. Sila yung palaging naglalaban. At parang basang-basa na ho nila. Ha? Wala sinabi si Quinic. At ayan na nga, ipagpapatuloy natin. Huwag niyong kalimutan to subscribe to our new YouTube channel, Lupon WXC. At ayun na nga, si Madam Ishi yung next yun na magiging caster. NA ho na region yan. And that is it for me. Marami hong salamat sa inyo dyan. Sa mga tropang gising, good morning ho sa inyo. At ayun lang. Tuloy-tuloy yung coverage natin and see you later sa ating NA qualifier. Ayun lang. Bye-bye muna.